Bumalik si Luka ngayon kontra Philadelphia, kumuha agad yan ng triple-double sa game. Bumalik rin dyan yung clutch Lebron mga pare ko, showtime ang ginawa na yan nitong si Lolo Lebron sa game na yan. Ang Lakers nakuha ang panalo sa pangatlong road games nila kontra dito sa Philadelphia. 4 lang nakalamangan sa dulo mga pare ko. Ang Lakers meron diyang 51.3% na field goal habang ang 76ers 46.2% lang. Sa rebounds ang Lakers may 41% total, ang Philadelphia may 44.6 lang. Kaya sa first half nasa Philadelphia din ang kalamangan sa momentum mula sa frontcourt matches at point attack ng mga guards nila. Sa assist naman ang Lakers nagkaroon ng 25.7, ang Philadelphia mayroong 25.9 lang, halos dikit lang sa assist yung mga yan. Kaya ang Lakers nakakakuha pa rin ng magandang execution pagdating sa play at mabilis na offensive rotation nila sa nangyaring laban na yan. Nagsimula na medyo dikitan lang, nagtapos sa first quarter, tied lang sa 30 points yung mga to. May pagkakataon nangunguna ang 76ers pero nakakabawi agad ang Lakers. Sa second quarter, nagkaroon sila ng run at nakabawi mula sa deficit. Sa third quarter, medyo nang ibabaw ang Lakers, nakuha nila ang control at nakapag full ahead kontra dito sa Philadelphia ng ilang points dahil kay Luka at Lebron plus contribution nitong si DeAndre Ayton, Rui at Hachimura, lalo na pagdating sa ilalim at mid-range. Pagpasok sa final quarter, napapalitan na ng opensa yung mga to. Both teams mga pare ko nagkakaroon ng pagkakataon na makakuha ng momentum sa dulo. Pero dahil sa clutch gene ni Lebron, lumabas yan mga pare ko, nag-deliver yan ng malaking 3-pointer at nag-contest ng isang mid-range jumper sa huling minutes para makuha nila yung lamang. Kahit nakabawi ang 76ers mula kay Maxey gumamit ng late 3, pinatay agad yan ni Luka sa laro gamit yung dalawang free throw sa huling 4.2 seconds nila. Diyan nagtuloy-tuloy at hinarang nila ang comeback na pwedeng gawin ng 76ers, kaya halos dikit lang talaga ang naging laban ng mga to. Malaking tulong talaga na kumpletong araw ang core ng Lakers mula kay Lebron, Luka at Austin Reeves. Kahit nagkaroon sila ng problema sa depensa, nakakabawi yung mga yan pagdating sa opensa at clutch play nila. Sobrang cold yung naging laro naman nitong si Embiid. Kulang ang support mula sa kanilang star big man, may 16 points lang yan at mahinang shooting mula sa 4 of 20. Kaya yung inaasahang interior scoring at dominance hindi nangyari, kaya dyan nakabawi ang Lakers sa tulong ni Ayton. Si Luka nag-deliver ng triple-double, 31 points, 15 rebounds, 11 assists. Sobrang solid ng pagbabalik nitong si Luka mula sa vacation leave niya. Si LBJ tumapos ng 29 points, 7 rebounds, 6 assists at ayon sa report, malaki talaga yung naging papel nito sa huling quarter. Bumalik sa game na yan ang clutch Lebron mga pare koy. Bukod sa kanila, may malakas na contribution si Rui at Hachimura, DeAndre Ayton. Si Hachimura kasi mayroong 17 points dyan at itong si Ayton may 14 points, 12 rebounds. Double-double na naman mga pare koy ang ginawa nitong si Ayton pagdating sa ilalim. Si Austin Reeves nagdagdag rin ng 11 points at may mahalagang role pagdating sa playmaking at flow ng laro nila. Hindi ganoon nagbigay ng malaking contribution to pagdating nga sa opensa, nagpaubaya kay Lebron. Hindi gaano nagdala yan ng opensa sa game at nagbigay din yan ng daan para sa triple-double ni Luka mga pare ko. Kaya nakikita na kapag healthy nga raw talaga si Luka, Reeves at Lebron at kompleto ang core nila plus may support from role players, nakikita na talagang seryoso silang contender ngayon, kaya't kaya nilang manalo kahit sa malalakas na teams pa dito sa Eastern. Para sa Sixers, malinaw na kailangan nga raw ng mga to na mas consistent na production pa mula sa kanilang mga big man kay Embiid dahil sa bagsak na contribution yan. Dagdag na support kapag siya ang wala. Hindi rin ganong kalaki yung naging impact nitong si P. George dyan. Kaya kahit gaano kagaling si Maxey, plus support pa dito kay Edgecombe na rookie star nila, mahirap manalo yung mga to lalo na sa mga close games kung walang clutch scoring sa huling minuto. Kaya ang panalo ng Lakers sa 76ers hindi nga lang daw dahil sa dalawang superstar nila, dahil kompleto ang team effort, clutch execution at sa tatlong core ng mga to, triple-double ni Luka at clutch points ni Lebron at matibay na suporta mula kay Hachimura, Ayton at Austin Reeves.